Sir Jun, speaking of mainit na araw, ano, sa mga nakalipas po na mga Mm, araw, may mga naitala po tayong mga grass fire incidents. Dito po sa lungsod, mm. baka pwede niyo po kaming mabigyan po ng mga impormasyon hinggil po sa bagay po na ito, Sir Jun? Yes, tama po kayo diyan, ma'am, no, doon sa nung Holy Week po ay nakapagtala po tayo ng 6 Mhm. na insidente ng grass fires. Ang apat po dito ay sa area po ng Bunuan Binlog, yung isa po ay sa Bunuan Bukig at yung isa din po ay sa sa Barangay Maluwid po. Mhm. Sir Jun, ano yung mga karaniwang dahilan nitong mga naitalang grass fire dito po sa lungsod ng Dagupan at meron ba na mga naapektuhang mga residential areas o mga private na mga ari-arian dito po sa mga grass fire po na ito, sir? Well, actually po yung mga involved po na mga areas, no, is actually private properties po yung mga yan. Mhm. It's just so happen na nasa ano po sila, nasa may along the highway, kaya po pinupuntahan po natin. Mhm. So, yun, no, pinaka main factor po talaga diyan is yung natin, yung weather natin, yung Mhm. current na weather situation natin when talagang during days of Holy Week or during the past few days, talagang ramdam natin yung Aha. init ng panahon, no? Kaya ibig sabihin, pag mainit po yung panahon, ay talagang tuyong-tuyo po yung ating ating kapaligiran, Mhm. especially po yung ating mga damo. Kaya napakadali po talaga na lumaki yung mga ganito na insidente po. Mhm. Dito po sa mga naitala, sir, meron bang like dahil po sa kapabayaan ng mga tao, like may mga upos po ng sigarilyo na itinapon lamang dito po sa mga tuyong dahon na naging ugat po ng pagkakaroon po ng gas fire, sir? Well, actually doon sa no, doon sa ating pag-iimbestiga doon sa mga grass fires na ito, Mm. lumalabas po talaga na yung karamihan po ng mga grass fires na naitatala po natin, actually yan, napabayaan nila na sinusunog ng mga basura, Mhm. sinusunog nila ng mga nakatambak na mga damo doon sa mga paligid nila, Mhm. napabayaan nila, and then yun, kumalat ng kumalat yung apoy. Mhm. Sir, din para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin, no, meron bang pananagutan ng isang individual like dahil nga sa nagsunog siya, napabayaan niya, nagkaroon po ng grass fire na maari pong makaapekto po, no, sa mga nakapaligid po dito. Meron ba silang possible na kaharapin pong kaso o kaya naman na reklamo, Sir June? Well, kung yung mga nagsusunog, no, doon sa ating mga basura o Mhm. yung mga ating damo, pwede silang maging liable doon sa ating Clean Air Act, no? So nakalagay po talaga doon na bawal po talaga yung pagsusunog po ng Mhm. ating mga kung ano ng mga basura, mga gulong, mga tuyong damo. So pinagbabawal po 'yan. And Mhm. then kung ano naman po, kung halimbawa mayroon nagsunog po sila ng basura, and it so happen na may nadamay na structure or yun, mga kabahayan, then they may be held liable for for under our Fire Code of the Philippines. So pwede po natin silang masampahan po ng kaso. And then yun po, may kung yung sabihin natin na hindi naman nila sinasadya, Mhm. no? Pero hindi pa rin sila lusot. Kasi meron po tayong tinatawag na reckless imprudence. Mhm. So, yun po ang possible na may kakaso natin po sa mga nagsusunog po ng mga basura natin or mga tuyong damo. Mhm. So ano po yung mga dapat isaalang-alang nitong ating mga listeners and viewers no, para maiwasan yung ganitong klase po ng insidente na maitala dito po sa ating syudad, sir? Well, ang basically po, no, ang kwan po talaga natin is wag na pong magsunog ng mga basura, yung mga tuyong damo doon sa ating mga kapaligiran, no. So yun Mhm. ang talagang yan, pinaka basic diyan is wag na lang pong magsunog. At kung may mga halimbawa may naipon man diyan na may naipon diyan na mga basura sa ating mga kapaligiran, ang suggestion po talaga namin is syempre i-segregate, no? Aha. Yung mga nabubulok, hindi nabubulok, and then ihayaan na natin na kolektahin po ng ating mga ng ating mga basurero
nang sa ganun ay maiwasan na yung ganitong kahiling tulad na insidente.